Kinabukasan, makikita si Zhou Chen na kausap ang isa niyang Shadow Soldier, isang Goblin Mage type na nilalang, may gusto siyang subukan dito. Tila nais niyang makita kung hanggang saan ang kakayahan nito, kaya iniabot niya rito ang isang skill stone at tahimik na minasdan ang magiging reaksyon nito. Noong una, tila hindi alam ng Shadow Soldier kung paano ito gagamitin, kaya agad itong tinuruan ni Chen. Ayon sa kanya, hindi sapat na hawakan lang ang bato, kailangan itong ilagay yun sa palad at tratuhin na parang bahagi ng sarili nitong katawan. Pagkasunod sa sinabi ni Chen, biglang nagsimulang maglabasan ng malakas na enerhiya mula sa skill stone, umalingaw-ngaw ang napakalakas na puwersa sa paligid dahilan upang mabigla maging ang mismong Shadow Soldier. Dahil dito, labis na natuwa sina Chen at ang Demon Book habang pinapanood ang nangyayari. Hindi maitago ni Chen ang kanyang pagkagulat at napasabi siya na tila kayangang matutunan ng mga enslaved spirit ang mga ganitong kakayahan. Sa kanyang palagay, mukhang kayang gamitin ng mga ito ang parehong kagamitan at skill stones na ginagamit ng mga oracle. Ngunit napaalala naman ng Demon Book na siguradong napakamahal ng mga skill stone na yun, kaya nagtaka ito kung bakit basta na lamang yun ginamit ni Chen sa isang Shadow Soldier. Ipinaliwanag naman ni Chen na magbubukas na sa araw na yun ang rift na tinutukoy noon ni Senior Lin, ang lugar kung saan nila kukunin ang ticket patungo sa Golden Radiance. Dahil dito, kailangan niyang gawin ang lahat upang mapalakas pa ang kanyang combat power. Bagamat napakalakas ng kanyang clave of breath, masyado raw itong matagal ihanda at napakalaki rin ang kinakain nitong mental energy. Sa kasalukuyan, ito pa lamang ang pinakaangkop na paraan upang madagdagan ang kanyang lakas. Dahil doon, nagtanong ang Demon Book kung bakit hindi na lamang niya ginawang enslaved spirit ang Earth Dragon na nakalaban niya noon. Aminado naman si Chen na yun talaga ang una niyang plano, ngunit nang gamitin niya ang kanyang mist sa Earth Dragon gaya ng dati, may kakaiba siyang nakita, ang silweta ng isang napakalaking dragon. Pagkatapos noon, tuluyan na niyang hindi maramdaman ang kaluluwa ng Earth Dragon. Labis iyong ipinagtaka ng Demon Book, hindi raw nito nakita ang sinasabi ni Chen, ngunit base sa kanyang kwento, malamang na aura yun mula sa dragon race ang nakialam. Ipinaliwanag pa nito na ang kaluluwa ng mga dragon ay mas mataas at mas matatag kumpara sa ordinaryong demonic beasts, kahit manipis lamang ang bloodline ng Earth Dragon, mayroon pa rin itong bahid ng dugo ng tunay na dragon. Habang nakatitig si Chen sa kanyang cellphone, sinabi niyang wala ng saysay ang pagsisisi ngayon, ang pinakamahalaga ay ang paghahanda para sa Golden Radiance Rift. Dahil nalaman niyang kayang gumamit ng equipment at skill stones ang mga enslaved spirit, balak niyang bumili ng maraming praktikal na kagamitan para rito. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo siya sa kanyang dating kalaban, ang leader ng grupong minsang naningil sa kanya ng utang ngunit kalaunan ay naging kasamahan niya matapos niya itong talunin. Masaya siyang sinalubong ng lalaki nang makita si Chen, agad namang dumiretso si Chen sa pakay niya at tinanong ang tungkol sa mga ipinahanda niya rito. Masiglang sinabi ng lalaki na handa na ang lahat, sabay turo sa tambak ng mga kagamitan sa gilid at pinakiusapan si Chen na suriin ang mga yun. Isa-isang tiningnan ni Chen ang mga kagamitan. Nang hawakan niya ang isang bato, lumabas agad sa sistema ang impormasyon nito. Weapon Enhancement, pansamantalang nagpapalakas ng sandata. Shadow Step, isang short-distance teleportation skill na nagbibigay kakayahang agad na lumipat sa likuran ng target. Dahil doon, nasiyahan si Chen at sinabi niyang hindi masama ang mga yon. Ipinagmalaki naman ng lalaki na maingat niyang pinili ang mga pinakasulit at pinaka-epektibong combat skills, ngunit nagtaka rin ito kung bakit napakarami ng kailangan ni Chen. Simple lamang ang naging sagot niya, paghahanda yon para sa Golden Radiance Rift. Noong marinig yun ng lalaki, agad nitong naunawaan ang sitwasyon. Ngunit mas lalo silang nagulat ng kanyang mga bodyguard nang iabot ni Chen ang ilang materyales at ipabenta ang mga yun. Gaya ng dati, hahatiin daw nila sa 5-50 ang kikitain at gamitin na lamang ang parte niya upang pambayad sa mga ginastos niya ngayon. Nang makita ng lalaki ang mga bagay na hawak niya, hindi nito napigil ang mabigla. Dragon scales pala ang mga yun, hindi siya makapaniwalang makakakita siya ng ganoong bagay sa buong buhay niya. Agad namang sinabi ni Chen na kung sakaling kulang pa rin ang pera, siya na ang baalang magdagdag ng natitira. Ngunit mabilis na umiling ang lalaki habang bakas pa rin ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ayon dito, higit pa raw sa sapat ang halaga ng mga iyon. Habang papaalis na si Chen, sumigaw pa ang grupo nito na talagang kakaiba at napakabangis pa rin ang mga dala niyang gamit, kasabay noon ay magalang silang yumuko bilang respeto. Hindi na lumingon pa si Chen. Habang nakatalikod, simpleng ikinumpas lamang niya ang kanyang kamay at sinabing ipinagkakatiwala na niya sa kanila ang lahat. Tiniyak naman ng mga ito na wala siyang dapat ipag-alala at maingat siyang nagpaalam.
Ngunit paglabas pa lamang ni Chen ng gusali, agad siyang napahinto nang may isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Mas lalo siyang nagtaka nang makita kung sino ang nasa loob nito. Walang iba kundi si Miss Lin. Agad siyang tinanong nito kung handa na ba siya. Sinabi rin nitong naparoon siya upang sunduin siya at pinaalalahanan siya kung anong araw na ngayon. At dahil doon, walang pag-aalinlangang sumakay si Chen sa sasakyan. Sa loob ng sasakyan, agad na kinausap ni Miss Lin si Chen. Ipinaliwanag nitong huwag siyang kabahan dahil hindi naman ito iniimbestigahan ang personal niyang buhay. Ang totoong dahilan kung bakit siya sinundo nito ay upang maipaliwanag ng maaga ang detalyadong patakaran tungkol sa Golden Radiance Rift. Ayon kay Miss Lin, para makapasok sa Golden Radiance Rift, kailangan munang magkaroon ng tinatawag na ticket, at yun ay ang Golden Radiance Fragment. Ipinaliwanag niyang panapanahong lumilitaw ang mga fragment na yun sa loob ng rift. May ilang demonic beasts daw na nakalulo ng mga fragment at dahil dito ay nagkaroon ng napakalakas na star energy, ang lugar na pupuntahan nila ngayon, ang tinatawag na Shattered Gold Wasteland, ay nabuo dahil sa mga halimaw na yun. Kapag napatay raw ang mga kumikislap na demonic beasts, may pagkakataong makakuha ng fragment mula sa kanilang katawan. Bagamat hindi pa kayang ipasok ni Miss Lin si Chen sa Golden Radiance Rift gamit ang pangalan ng Shenhua Guild, sinabi nitong kung makakakuha si Chen ng fragment gamit ang sarili niyang kakayahan, magkakaroon siya ng lehitimong karapatang makapasok sa rift. Dahil dito, nagtatakang napatitig si Chen at nagtanong kung mag-isa lang ba siyang lalaban. Tahimik na sumagot si Miss Lin na kung pakiramdam niya ay masyadong mahirap yun, maaari naman nilang. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Chen, sa mahinahon ngunit matatag na boses, sinabi nitong yun mismo ang gusto niya. Dahil doon, wala nang naisagot pa si Miss Lin. Tahimik na lamang nitong minasdan si Chen habang nagpapatuloy ang kanilang biyahe. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa isang napakataong lugar. Napansin ni Chen ang dagsa ng mga tao na tila nagtitipon sa harap ng isang napakalaking gate. Nagtaka siya kung lahat ba ng taong yun ay naroon para agawin ang mga fragment. Ipinaliwanag naman ni Miss Lin na higit pa roon ang sitwasyon, isa lamang daw yun sa maraming entrance, at marami pang grupo ang papasok sa iba't ibang batch mamaya. Habang pinagmamasdan ni Chen ang paligid, napansin niya ang isang grupo na kakaiba ang dating at agad niyang nakilala bilang isa sa mga pangunahing puwersa ng Shenhua Guild, hindi niya napigil ang purihin ang reputasyon ng mga ito. Ngunit sa halip na matuwa, tila nadismaya si Miss Lin. Ayon sa kanya, sa kasalukuyan ay isa na lamang magulong grupo ang Shenhua. Ipinaliwanag niyang 8 taon nang nawawala ang presidente ng guild matapos itong mawala sa isang rift, at hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung buhay pa ba ito o hindi. Samantala, unti-unti namang humihina ang kalusugan ng kanyang lolo, dahilan upang kailanganin ng pumili ng bagong presidente sa lalong madaling panahon. Dahil doon, naitanong ni Chen kung hindi ba siya ang natural na tagapagmana ng posisyon. Napabuntong hininga si Miss Lin bago sumagot, sa papel daw, oo, siya ang itinuturing na tagapagmana, ngunit bilang numero 1 top-tier guild, hindi sapat ang pangalan lamang, kailangan din ng sapat na lakas at impluensya upang makuha ang suporta ng lahat. Bukod pa roon, marami rin daw sa loob ng guild ang lihim na naghahangad sa posisyon ng presidente, ang ilan ay mas malakas pa sa kanya, habang ang iba naman ay kontrolado ang malaking bahagi ng resources ng guild. Isa-isa niyang ipinakilala kay Chen ang mga taong dapat niyang bantayan. Una niyang itinuro si Shen Xinghe, isang mid-A rank oracle na bagamat huli nang sumali sa guild ay napakataas ng popularidad, marami raw miyembro ang kusang nagtutulak dito upang maging susunod na presidente. Sumunod naman si Qin Mo, isang low-A rank oracle, sa panlabas ay tila wala itong interes sa pakikipaglaban o pag-agaw ng resources, ngunit sa bawat malakihang guild battle ay palagi raw itong nakakakuha ng malaking bahagi ng yaman ng guild nang hindi napapansin ng iba. Kamakailan lamang daw yun natuklasan ni Miss Lin, ngunit wala pa rin siyang sapat na ebidensya upang mapatunayan ang lahat, hanggang ngayon ay walang makabasa sa tunay nitong iniisip. Pagkatapos noon, itinuro naman niya ang isang lalaking may napakalaking pangangatawan. Ayon kay Miss Lin, ang lalaking yun ang dapat nilang bigyang espesyal na atensyon. Siya si Pajan, isang peak A rank oracle at pinakamalakas sa kanilang henerasyon sa loob ng Shenhua. Bagamat malaki raw ang respeto nito sa kanyang lolo, kabilang ito sa militant faction ng guild at naniniwalang hindi sapat ang lakas ni Miss Lin upang mamuno, dahil dito, isa ito sa pinakatutol sa kanya. Habang ipinapakilala ni Miss Lin ang mga taong yun, biglang may isang lalaking lumapit sa kanila na may kakaibang aura. Nakangising tinawag nito si Miss Lin at pabirong nagtanong kung saan niya raw napulot ang pretty boy na kasama niya. Agad namang nakilala ni Miss Lin ang lalaki, siya si Dao Mingui.
Bagamat kinilala ni Miss Lin ang ambag ng ama nito sa guild, bigla ring tumalim ang kanyang tingin habang malamig niyang sinabi na ang lalaki mismo ay wala namang silbi. Ayon sa kanya, hindi pa nga nito naabot ang A-rank ngunit lakas loob pa ring nagmamataas sa harap niya. Dahil doon, agad na natahimik si Dao Mingui, halatang pinagpapawisan nito sa kaba matapos marinig ang matalim na salita ni Miss Lin. Ngunit hindi pa doon natapos ang tensyon, biglang dumating si Pajan, ang lalaking may malaking pangangatawan na kanina lamang ay ipinakilala ni Miss Lin. Tinawag nito ang pangalan ni Miss Lin bago malamig na tinanong kung si Chen ba ang reserve member na matagal na nitong ni-recruit. Pagkatapos ay diretsyong tinitigan ni Pajan si Chen. Nang maramdaman nito ang rank ni Chen, agad nitong binanggit na isa lamang itong D-rank. Kasunod noon ay bumigat ang aura sa paligid habang malamig nitong sinabi na tila ba pinapahiya ni Miss Lin hindi lamang siya, kundi maging ang buong Shenhua Guild. Sa lakas ng presensya ni Pajan, pansamantalang natigilan si Chen, ngunit nang tuluyan niyang maproseso ang sitwasyon, tahimik lamang niyang tinitigan ang lalaki pabalik. At sa mismong sandaling yon, isang malalim at mabigat na boses ang biglang umalingaw sa paligid. Enough, nagulat ang tatlo at sabay na napalingon sa pinanggalingan ng boses. Isang matandang lalaki ang dahan-daang lumapit sa kanila, isang taong may nakakatakot at napakabigat na aura, agad na yumuko sina Miss Lin at Pajan bilang paggalang, ngunit nanatiling nakatayo si Chen habang tahimik na pinagmamasdan ang matanda, ito pala ang presidente ng Shenhua, at sa malamig ngunit makapangyarihang tinig, sinabi nito na hindi iyon ang tamang oras para sa alitan sa loob ng kanilang grupo. Pagkakita pa lamang sa presidente ng Shenhua Guild, agad na yumuko at magalang na bumati ang lahat ng hunters na naroon, ramdam agad ang bigat ng presensya ng matanda, isang taong kahit walang gawin ay kusang nagpapatahimik sa buong paligid. Dahan-daang ibinaling ng presidente ang kanyang tingin kay Pajan at malamig na ipinaalala na isa itong core member ng Shenhua, bawat kilos at salita raw nito ay kumakatawan sa mukha at dangal ng buong guild. Agad namang yumuko si Pajan at magalang na tinanggap ang pagsita. Sinabi nitong naiintindihan niya ang sinabi ng presidente at nagpasalamat pa sa paalala nito. Muli namang tumingin ang matanda sa buong grupo bago malakas na nagdeklara. Oras na raw upang kumilos, panahon na para ipakita nila sa lahat ang tunay na lakas ng Shenhua. Kasabay noon ay sabay-sabay na sumigaw ang mga miyembro ng guild bilang tugon sa kanyang utos. Makalipas ang ilang sandali, bumungad na sa kanila ang loob ng rift na tinatawag na Shattered Gold Wilderness. Isang napakalawak na disyerto ang sinalubong sa mga hunter, walang katapusang buhangin at naglalakihang bato lamang ang makikita sa paligid habang mabigat na hangin ang umiihip sa buong lugar. Habang naglalakad kasama ng grupo, tahimik na pinagmasdan ni Chen ang paligid, hindi niya maiwasang mamangha sa lawak at kakaibang aura ng rift. Sa isip niya, kung ang ganitong klaseng rift ay ginagamit lamang upang pag-agawa ng ticket, gaano pa kaya kalala at kalakas ang totoong Golden Radiance Rift? Pero hindi siya nagtagal sa pag-iisip, para kay Chen, ang pinakaimportanteng gawin ngayon ay makahanap ng pagkakataong humiwalay sa grupo at kumilos ng mag-isa. Naputol lamang ang kanyang iniisip nang biglang may kumausap sa kanya. Nagulat siyang paglingon dahil ang presidente mismo ng Shenhua ang nasa tabi niya, agad siyang sumagot habang pilit kinakalma ang sarili, pero sa loob-loob niya ay hindi niya man lang napansin kung kailan ito lumapit. Sa halip na magpakita ng pananakot, mahinahon lamang na sinabi ng matanda na huwag siyang kabahan. Ipinaliwanag nitong napanood niya ang laban ni Chen sa Outer Ring District Exchange match at humanga siya sa ipinakita nitong kakayahan. Kasabay nito ay binanggit din niya ang kasalukuyang sitwasyon ng Shenhua Guild. Ayon sa kanya, marami pang problemang kinakaharap si Miss Lin at malayo pa ito sa pagiging tunay na handa para mamuno bilang susunod na presidente. Naging seryoso ang ekspresyon ng matanda habang sinasabing malaking halaga ang ginastos ni Miss Lin upang mai-recruit si Chen sa Shenhua, ibig sabihin, malaki ang tiwala nito sa kanya. Dahil doon, direkta niyang tinanong si Chen kung mananatili ba siyang tumutulong kay Miss Lin. O pipili siya ng ibang panig, hindi nagdalawang isip si Chen sa kanyang sagot. Direkta niyang sinabi na wala siyang interes sa agawan ng kapangyarihan at ayaw niyang makisali sa ganoong bagay. Gayunpaman, aminado siyang malaki ang naitulong sa kanya ni Miss Lin, at kung dumating ang panahong kailangan siya nito, handa siyang tumulong. Iyon lang ang tanging dahilan niya, tila nasiyahan naman ang matanda sa narinig. Napangiti ito habang sinasabing marami na siyang narinig na matatamis at mapagkunwaring salita sa buong buhay niya, ngunit kakaiba raw si Chen kumpara sa iba. Marahang hinawakan ng presidente ang balikat ni Chen bago nagsalita muli. Kung ganoon daw ang kanyang desisyon, gawin lamang niya ang gusto niyang gawin.
at ipakita niya kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Pagkasabi noon, dahan-daang tumalikod ang matanda, habang umiihip ang hangin ng disyerto, tila unti-unti itong naglaho sa gitna ng buhangin. Lumipas ang ilang oras at tuluyan ng dumilim ang paligid sa loob ng rift. Sa pagkakataong yun, nakalayo na si Chen sa pangunahing grupo at napadpad sa isang mabatong bahagi ng disyerto na halos walang kahit anong buhay. Habang sinusuri niya ang paligid, napagtanto niyang wala ng ibang tao roon. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa paggalugad, bigla siyang nakaramdam ng panganib. Sa isang iglap ay mabilis siyang umiwas sa biglaang pag-atake. Pagtingala niya sa ibabaw ng malaking bato, bumungad sa kanya ang isang dambuhalang ahas. Agad namang lumitaw ang impormasyon mula sa sistema. Arthorn Python, C-rank, isang higanteng ahas na may katawan na nababalutan ng nagliliyab na pulang tinik na kayang iputok bilang sandata. Hindi nag-aksaya ng oras ang halimaw at muling sumugod gamit ang napakalaking buntot nito. Ngunit nanatiling kalmado si Chen, dahan-dahan niyang pinakawalan ang kanyang shadow spike habang malamig na kinukutya ang ahas, na parabang yun lang ang kaya nitong gawin. Sa sumunod na sandali, nagsalpukan ang pag-atake ng ahas at ang anino ni Chen. Pero bago pa man makapag-react ang halimaw, agad itong nagulat. Sa isang iglap lamang, tuluyang binutes-butas ng shadow spike ang katawan nito. Parang papel na pinunit ang higanteng ahas habang bumabagsak ang duguan nitong katawan sa harapan ni Chen. Tahimik namang nagkomento ang Demon Book, ayon dito, hindi raw kasing lakas ng mga gargoyle na nakalaban nila noon ang mga demonic beast sa lugar na yun. Sumagot naman si Chen habang pinagmamasdan ang bangkay ng halimaw. Oo raw, ngunit hindi naman ang mga ordinaryong halimaw ang tunay nilang pakay. Ang hinahanap nila ay ang mga kumikislap na demonic beasts na may golden radiance fragments. Para sa kanya, mga side dish lamang ang mga ordinaryong halimaw na ito. Pagtingala niya muli, napansin niyang hindi lang pala isa ang ahas sa lugar na yun. Mas marami pang dambuhalang ahas ang nakakapit sa mga batuhan sa paligid habang tahimik siyang pinagmamasdan. Mula naman sa malayo, may isang hunter na nagpapahinga sa ilalim ng puno ang nakakita sa matinding pagsabog at labanan sa direksyon ni Chen. Agad nitong nakuha ang kanyang atensyon, dahan-dahan nitong inayos ang kanyang salamin habang sinusubukang silipin kung ano ang nangyayari sa malayo. Pagbalik ng eksena kay Chen, makikita ang wasak na paligid at ang nagkalat na bangkay ng mga dambuhalang ahas. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga ito, tahimik niyang sinabi sa isip na puro ordinaryong demonic beasts lamang ang mga yon. Mas mabuting maghanap na lang siya ng ibang lugar. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, bigla niyang napansin ang kakaibang galaw ng buhangin sa paligid. Unti-unting umiikot ang mga buhangin palibot sa kanya hanggang sa tuluyan siyang mapalibutan nito. Hindi agad maunawaan ni Chen kung ano ang nangyayari. Mabilis siyang naging alerto nang may isang anino ang biglang lumitaw mula sa umiikot na alikabok. Walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ang kanyang shadow spike patungo rito. Ngunit sa isang iglap, winasiwas lamang ng estrangherong hunter ang berdeng enerhiya mula sa kanyang kamay at madaling pinawi ang anino ni Chen. Nang lumino ang paligid, doon niya nakilala ang taong nasa harapan niya. Isa itong A-rank oracle, si Amir. Nakatingin ito kay Chen habang may bahagyang ngiti sa labi, tila natutuwa pa itong makita siya. Tahimik namang naalala ni Chen kung sino ang lalaking yon. Sa isip niya, hindi niya inakalang pati si Amir ay pumunta rin sa lugar na yon upang agawin ang Golden Radiance Fragments. Sa gitna ng ngiti ni Amir, kapansin-pansin ang kakaibang emosyon sa kanyang mukha, para bang may matagal na siyang hinihintay at ngayon lamang niya tuluyang nakumpirma. Habang nakatitig kay Chen, marahan niyang sinabi na tunay ngang kakaiba ang kapangyarihang taglay nito. Ayon pa sa kanya, tama pala ang kutob niya noon, si Chen raw ang tinatawag na Lone Star. Hindi naman agad naunawaan ni Chen ang ibig sabihin ng salitang yun, napakunot noo siya habang nagtatakang tinanong kung ano ba talaga ang Lone Star. Ngunit sa halip na magpaliwanag, bahagya lamang umiti si Amir. Kasabay ng pag-ikot ng alikabok sa disyerto, unti-unti siyang naglaho habang malamig na sinasabing hindi na kailangang malaman pa ni Chen ang kahulugan nito. Isa lang daw ang dapat nitong maintindihan, na hindi ito makakaligtas ngayong gabi. Sa mismong sandaling yon, biglang lumitaw si Amir sa likuran ni Chen, tila balak siyang tapusin sa isang iglap. Pero bago pa tuluyang umatake si Amir, mabilis nang nakarespond si Chen. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang shadow spike upang harangin ang pag-atake. Kasabay ng pagsalpok ng kanilang kapangyarihan ay isang napakalakas na impact ang sumabog sa paligid,
Umalingaw-ngaw ang lakas ng banggaan habang parehong tumilapon palayo sina Chen at Amir. Sa gitna ng disyerto ay naiwan ang wasak na bahagi ng lupa mula sa kanilang salpukan. Tahimik na nakatayo ang dalawa habang parehong mingiti sa labi. May bahagyang sugat sa leeg si Chen, habang si Amir naman ay nagkaroon ng hiwa sa kanyang pisngi. Habang pinapahira ng dugong dumadaloy sa kanyang mukha, nakangiting sinabi ni Amir na hindi biro ang kakayahan ni Chen, ngunit malamig lamang ang naging sagot ni Chen. Anuman daw ang dahilan ni Amir, kung balak nitong patayin siya, hindi magiging ganoon kadali yun. Kasabay ng kanyang mga salita, biglang kumalat ang maitim na enerhiya sa paligid, at sa sumunod na sandali, isa-isang lumitaw mula sa mga anino ang buong hukbo ng kanyang Shadow Soldiers.